Magandang araw, ako si Teacher Laarni, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa paggamit ng presentation software o Microsoft PowerPoint. Mga kasanayang pampagkatuto, nakagagawa ng presentation document. Narito ang ating layunin para sa araling na ito. Unang araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa user interface at kahulugan ng Microsoft PowerPoint. Magbalik-aral muna tayo tungkol sa Word document. Ang tamang sagot ay 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 Alam nyo ba mga bata na ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office Suite? Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at propesyonal na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa ng software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mukhang propesyonal na mga electronic slideshow. Nakapaloob sa PowerPoint software ang design template, ang background, mga font, bullet, pag-format, at scheme ng kulay na maaari mong ilapat upang tukuyin ang hitsura ng iyong presentasyon. Presentation, isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang tagapagsalita at isang madla. Ang isang presentasyon ay karaniwang may kasamang isa o higit pang mga visual aid. Sa kaso ng PowerPoint, ito ay mga slide. Task pane, nagbibigay ng mabilis na access sa mga command na nauugnay sa iyong kasalukuyang gawain. Word art, isang tool na magagamit mo upang lumikha ng mga natatanging text effect. Mga text object na iyong nilikha gamit ang mga ready-made na effect kung saan maaari kang maglapat ng mga karagdagang opsyon sa pag-format. Ang interface ng PowerPoint, kabilang ang ribbon, ang tab na slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane, ang quick access toolbar, at ang status bar. Narito mga pangunahing bahagi ng user interface ng isang presentation software. Ribbon o toolbar, kung saan matatagpuan ang mga pangunahing tool tulad ng New Slide, Save, at Slide Transition. Slide tab, nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. Presentation window, kung saan maaari mong tingnan at i-edit ang buong slide. Ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuuang mga slide, pati na rin ang setting ng wika para sa pag-proofing. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view o zoom. Kung ang pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang ipakita ang mga ito. Notes pane, binibigyang daan ka ng pane ng mga tala na magdagdag ng mga tala ng tagapagsalita sa presentasyon. Maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag naghahatid ng isang presentasyon. Comment pane, binibigyang daan ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon, lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasama ang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. Quick access toolbar, sa tuktok ng window ng PowerPoint. Nagbibigay ito sa iyo ng isang click na mga shortcut sa mga karaniwang ginagamit na function, tulad ng i-save, undo, at gawing muli. Halina't subukan natin gawin ang gawaing isa.
Paglalapat at pag-uugnay. Ikalawang araw, page design o theme. Sa bahaging ito, pag-aaralan ang mga mahahalagang aspeto kung paano magkaroon ng page design o theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. Narito ang mga hakbang. Paglalapat at pag-uugnay. Ikatlong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pag-insert at pag-format ng text box, word art, shapes and images. Sa bahaging ito, matutunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto, word art, paglagay ng shapes at mga images. Narito ang mga hakbang kung paano mag-format ng style, border, and color. Narito ang mga hakbang kung paano mag-format ng text. Narito ang mga hakbang kung paano mag-insert ng at mag-format ng word art, shapes, at images. Narito ang mga hakbang kung paano mag-insert at mag-format ng images. Pagsasanay. Paglalapat at pag-uugnay. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng slide presentation para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Bakit ito mahalaga? Pagninilay sa pagkatuto. Ampletuhin ang pangungusap. Basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang.